Isang magandang gabi sa inyong lahat from Finland, mga ka-Gigi! Hi mga ka-Gigi! Kamusta kayong lahat? For today's video, nandito tayo ngayon sa labas ng airport. So, naghihintay ako ng bus. Ito na ata yung bus natin. Papakita ko sa inyo mga ka-Gigi. Yung orange bus. Yan. Yan na yung sasakyan natin na bus. So, ayan lang yung airport. Ito. Yan yung airport. Tapos, ito na agad yung bus stop. Yan. So, ito yung sinasakyan ko papunta sa pauwi ng bahay. Yan. So, hintayin lang natin magbukas. Usually, itong orange bus, mga ka-Gigi, nag-open siya ng, ayun, nag-charge pala siya. China-charge siya. Yun. Tapos, pag nag-open na siyang ganyan, pwede ka na sumakay para mag-check muna yung driver kung merong mga naiwan na something, mga belongings, ganun. Yan siya, oh. Yan. So, tayong unang-unang pasahero, mga ka-Gigi. Yan. Ganito yung bus dito. May kausap yung driver sa phone kaya medyo maingay. Isang malamig na gabi sa inyong lahat. Oo, gabi na pala. Nalilito na ako sa oras kasi dito mga ka-Gigi 4 PM pa lang lumulubog na yung araw. Or mga 3 PM ganun to 4 PM wala nang araw kaya hindi mo na alam kung ano yung gabi. Pero time check natin 6:53 ng gabi. Yan, magsa 7 PM na. Medyo nag-OT ako sa work. Yan, galing tayong work mga ka-Gigi. Galing ako ng work. Pero alam niyo naman, bawal mag-vlog doon. Kaya dito na ako nag-start mag-vlog sa labas. So, pasensya na kayo mga ka-Gigi kasi hindi ako makapag-vlog sa work dahil bawal doon. Yan, so, sumusunod lang tayo sa mga patakaran ng kumpanya. Yan, so, pag may mga ganito, overtime, tinitake advantage ko mga ka-Gigi kasi talagang kahit pagod na ako, nag-overtime ako kasi nga dito sa work ko ngayon is hindi pa tayo full-time. Pero hoping and praying na sana bigyan nila ako ng kontrata. Pag-pray nyo mga ka-Gigi na sana makakuha na ako ng full-time work. Kasi alam nyo ba dito sa Finland, sobrang bagsak ang ekonomiya. So marami ang mga unemployed. Yan. So ang nangyayari yung iba, depende sa visa nila. Yung iba na de-deport, napapabalik sa kanilang bansa dahil wala silang mahanap na trabaho dito. Dito kasi mga ka-Gigi, kapag mga 2 months or 3 months ka na walang work, depende kung ano visa mo. Kunwari parang fixed term or parang working visa. Yun. So, ang mangyayari is, pag wala kang trabaho ng 2 months or 3 months, either mapapadeport ka or hindi ko alam pero marami ako nabalitaan na mga napadeport, maraming napauwi sa kanilang bansa. So, nakakalungkot pag ganun. So, ganun dito. Papakita ko sa inyo, merong sa news na talagang Finland ang pinakamaraming unemployed. Kaya ako kahit na part-time lang ako dito sa work, tsinatsaga ako na lang kasi kaysa mawalan ako ng trabaho, mahirap maghanap ng trabaho ngayon mga. Pasensya na kayo, wala akong vlog kasi sobrang hirap mga ka-Gigi. Wala akong mapakita sa inyo, wala akong mapuntahan dahil winter, hindi ko alam kung saan ko kayo dadalhin. Pwede nyo ba ako tulungan? Mag-isip kayo kung ano yung gusto nyo makita sa vlog natin para magawa ko. Mag-comment kayo sa baba para malaman ko kung ano yung mga gusto nyo pa makita dito, kung gusto nyo mag-travel tayo. Pero abangan nyo mga ka-Gigi dahil magte-travel tayo. Dahil meron tayong mabuting kaibigan na magsusponsor ng travel. Thank you so much. Ayaw nyo magpabanggit. Ayun, tas marami akong pasabog this year. Pero, yun na nga, hindi ako makahintay na mag-summer para mapakita ko na sa inyo lahat yun. Marami tayong pupuntahan. Kasi ngayon nga winter, so
wala tayong masyado mapuntahan, pero abangan. So, itong bus na to, mga ka-Gigi, dediretso na to doon kung saan ako nakatira. Yan, so, pagbaba ng bus stop, wala pang 1 minute walk, andun na tayo sa bahay. Andun na tayo sa apartment kung saan ako nakatira. Kung sino mga nakapanood ng previous vlogs natin, nabanggit ko doon na lumalaki yung YouTube channel natin, dumadami ang ating subscribers, at dumadami rin ang ating bashers. Syempre, sabi ko nga, you can't please everyone. Hindi natin mapiplease lahat ng tao. Hindi ko mapiplease lahat ng tao. Merong ayaw sa akin, merong gusto sa akin, merong gusto sa vlog ko, merong ayaw sa vlog ko. Pero okay lang yun, mga ka-Gigi, kasi alam nyo yung mga bashers na yan, yung mga haters na yan, ay nakakadagdag yan ng ating views, nakakadagdag sa atin yan ng revenue. Kaya thank you so much sa lahat na nambabash. Bahala kayo kung anong gusto nyo sabihin, basta ako, hindi ko kayo papansinin, hindi ako makikipag-away kasi opinion nyo yan, kaya hayaan ko kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi natin maiiwasan yan, mga ka-Gigi, part yan ng buhay, hindi lahat gusto ka, hindi lahat mamahalin ka kung ano man yung ginagawa mo. So, kaya sa mga nagmamahal sa akin, sumusuporta sa akin, solid ka, Gigi. Maraming salamat sa inyong lahat. Sobrang love ko kayong lahat. Walang hanggang pasasalamat sa inyo. So, alam nyo, mga ka-Gigi, minsan iniisip ko mag-off na ako ng comment section. Yung mga, para hindi na maka-comment ng masasama yung mga bashers. Iniisip ko pa kung mag-off ako ng comment section kasi pati si Ate Inday dinadamay nyo. Nanahimik na yung tao, doon kayo magko-comment doon kayo magsasabi ng kung ano-ano sa comment section ko. Huwag kayo ganun. Please, sa mga tao na mga walang masabing maganda, tigil-tigilan nyo na yan dahil 2026 na, magbago na kayo. Hindi naman natin kailangan maging masama, 'di ba? Sabi ko nga, libre naman maging mabuti, libre naman maging mabait. Wala naman masama sa pagiging mabait, 'di ba? Mas okay nga maging mabait kasi yung babalik sa iyo is mabuti rin. Tandaan nyo, mga ka-Gigi, kung ano yung binibigay nyo sa kapwa nyo, yun din yung matatanggap nyo someday. Hindi man ngayon, pero someday, mga ka-Gigi. Kaya mag-ingat tayo sa mga bawat bibitawan nating salita. Tapos sinasabi nyo, meron pa nagko-comment na kasyo ang saya-saya ko pa daw kasi naghiwalay kami ni Keng, ganun. Parang hindi ba pwede mag-heal? Hindi ba pwedeng maging masaya? Hindi ba ako pwede maging masaya? Nakakainis yung mga ganong tao na, alam mo yon, napakakitid ng utak. Pero na-realize ko, simula ngayon hindi na ako mag-e-explain. Kasi nakakapagod napapagod na ako, mga ka-Gigi. Wala naman akong kailangan i-explain, pero nga since importante kayo sa akin, special kayo lahat sa akin, kaya gusto ko kahit papano naliliwanagan kayo. Pasensya na kayo kung hindi ko nasasagot yung mga iba nyong tanong kasi hanggang dun lang yung kaya kong sagutin. Kasi sabi ko nga sa inyo, meron din kaming privacy. Dun sa mga nakakaintindi, tsaka dun sa mga rumerespeto, maraming salamat sa inyo. Yan, so, anyway, nakaalis na yung bus. Ito, papakita ko sa inyo, mga ka-Gigi. Yan. So, lumipat ako. Dito ako naupo sa likod. Pero, ayan, 3 lang kami. 1, 2, tapos ako. Tapos sa likod. Wala. Yan. Walang tao sa bus. Pero mamaya, sa mga stops, meron yan mga sasakay. Pero, ganyan siya, mga ka-Gigi. Update, nandito na tayo ngayon sa bahay. Kakarating ko lang. Yan, so grabe. Nakatulog ako sa bus. Antok na antok ako, mga ka-Gigi, kasi kanina nag-start yung work ko ng 7 ng umaga. Tapos maaga ko nagising, syempre mga 5 gising na ako. Pagkatapos nun, 'di ba nag-overtime pa nga ako kasi sabi ko sa inyo, pag may mga ganun, kailangan nila ng tulong. Tumutulong ako, mga ka-Gigi, kasi kanina ang daming ginawa, ang daming prep dahil magiging busy sa weekend, kaya talagang kailangan nila ng tulong doon. So syempre,
nagstay ako, tsaka nag-overtime ako. So, 10 hours ako nag-work ngayon. Yan, so, kaya, grabe talagang, nakita ko nga, pag mulat ng mata ko, parang pinagtatawanan ako na nasa harap ko. Kasi mga ka-Gigi, diba, yung bus, meron nakaharap na upuan. So, nakikita mo yung kaharap mo. So, siguro parang gumaganon-ganon yung ulo ko. Parang siguro nakita niya nakakatulog ako. Tapos, yun, natatawa siguro siya kasi humahampas na yung ulo ko. So, sobrang antok, sobrang pagod. Pero ganun talaga ang buhay. Alam niyo mga kaji, sobrang parang tingin ko, ang dumi na ng balat ko. Kasi, as in, ang dami ko ng mga sugat, kung makikita nyo, ganyan yung pag nagtatrabaho sa kusina. Wait lang, meron pa. Lalagay ko muna kayo dito. Ito pa mga ka-Gigi, papakita ko sa inyo yung mga sugat ko. Ito, yan, kita nyo, tapos ito pinakamalala. Grabe, sobrang pangit. Yan, ito, ano to, bago to ha. Tapos makikita nyo, sobrang ano na ng kamay ko. Sobrang dry. Kasi mga ka-Gigi dito sa Finland, since winter na nga, ang nangyayari sa skin is lalo siyang nagiging dry. So, lalo na ako, hindi lang ako, marami, lahat halos ng tao dito sa Finland ay talagang sensitive yung balat pag winter, kaya sanda makmak na lotion, cream, yung mga nilalagay sa balat kasi talagang nakaka-dry out yung lamig. Si Ziki, ang dami niyang kate-kate mga ka-Gigi, kaya nakakaawa rin, kaya binibilan namin siya ng hydrocortisone. Yan. So ako naman yung binibili ko yung La Roche-Posay na, kung tama yung pagkakabigkas ko, baka meron na naman dyan mga, alam yun, perfect na tao. Hindi ganun yung pronunciation, pero yun, bumili ako nun, sobrang mahal mga ka-Gigi, as in, ang mahal ng lotion na binibili, kaya nakakainis kasi, ayun nga, nagda-dry out yung skin. Tapos syempre, sa kusina, hindi mo maiiwasan na may mga ganito mangyayari. Paso to mga ka-Gigi, napaso ako sa oven. Ito rin, napaso ako sa oven. Syempre, pagka nagmamadali ka, tapos busy na, ganun ang mga pangyayari sa kusina. Pag nagtatrabaho ka sa kusina, ganun. Hello mga ka-Gigi, isang magandang umaga sa inyong lahat. Yan, kamusta kayong lahat mga ka-Gigi? Sana nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Yan, so galing ako dito kay Laking. Galing ako dahil hinatid ko si Ziki mga ka-Gigi dahil ako ay maglalaba. Today is laundry day, pero bago yun, bibili muna tayo ng sabon panglaba dito sa maliit na shop, sa maliit na parang kaupa or shop dito malapit kay Laking. So kasi mga ka-Gigi, dito kung saan yung old apartment namin, walang malapit na, yung walking distance na shop. Kaya meron dito parang sari-sari store, tawag namin. Maliit lang siya na shop. Yung shop na to mga ka-Gigi, mga sobrang onti lang ng tinda. As in parang sa sari-sari store, ganun. So samahan niyo ako, bibili muna tayo ng sabon. Yan, tingnan natin kung ano yung papakita ko sa inyo kung ano yung mga mabibili dito sa maliit na tindahan. Yan, so ito yung sinasabi ko sa inyo, sari-sari store. Yan, ito siya mga ka-Gigi. Pasok tayo sa loob. Yan. Ito mga ka-Gigi, oh. Sobrang unti lang ng tinda. Yan. Tingnan nyo, iilan lang yung mga ice cream. Ito mga ka-Gigi, pag meron kang in-order online, yan, pwede mo dito nila ipapadala. Tapos, ilalagay mo lang yung code. Tapos yun na, makukuha mo na. Yan. So, ganyan lang yung mga tinda dito mga ka-Gigi. Ayan na yun, yung kabuuan ng shop. Maliit lang yan siya.
Yan, so tingnan natin kung meron silang sabong panglaba. Kasi yun yung hinahanap natin, kaya tayo nagpunta dito, di ba? Ayan o, yun yung cashier. Tapos ganyan. Ito, meron sila dito. Ito. Ganito lang yung, isang klase lang yung panlaban nila mga ka-Gigi. Ganito lang. Ganyan itsura niya. Tapos, wala silang downy or fabric softener. Kasi, wala. So, ito lang yung mabibili natin. Sabi ko sa inyo, onti lang yung tinda dito. Kasi, ang layo pa nung shop. Kailangan ko na makapaglaba as soon as possible dahil natambakan na tayo. So, yan mga ka-Gigi. Yan, nakabili na ako ng sabon. Lalagay ko lang yung gloves. So, ito yung sinasabi ko sa inyong sabon. Yan. So, para siya sa decolor. Yan. So, ganito siya. Ganun yung itsura niya. Wala siya sa bottle. So, ganito itsura ng sari-sari store dito, mga ka-Gigi. Yan. So, maglalagay lang tayo ng gloves. Kasi, talagang malamig-lamig na ngayon. Sobrang lamig, mga ka-Gigi. As in, alam nyo, para ka na sa loob ng freezer, ganun. Kaya, kailangan talagang meron gloves. Kasi, grabe. Maninigas yung kamay mo sa lamig. So, let's go, mga ka-Gigi. Dahil nga, alam nyo, hindi ako masyado nakapaglaba dahil nga wala akong washing machine, 'di ba? Di pa tayo nakakabili ng washing machine, kaya tambak yung labada ko. So ngayon, makikilaba muna tayo. Doon ako makikilaba kasi kay King, meron sila nung parang laundry area, yung common laundry area na pwede gamitin. Magpapabook ka lang, mga ka-Gigi. Tapos, pwede mo na siyang gamitin, pwede ka na maglaba. Tapos, may magko-comment na naman dyan. Bakit kala ko ba hiwalay na kayo ni King? Bakit magkasama kayo? Ganyan, bakit ganyan? Bakit ganyan? Ay, naku. 2026 na po. 2026 na, sana magbago na kayo. Hindi kami para mag-away ni King, hindi kami kailangan mag-away. Lalong-lalo na nakikita kami ng anak namin na si Ziki. So, kailangan, peace and love, ganun. Ganun dapat ang pairalan natin ngayong 2026. Tingnan nyo, mga ka-Gigi. Itong Christmas tree. Tinatapon na nila kasi syempre tapos na yung holidays. So ito, mga ka-Gigi, is totoong Christmas tree siya. Puno talaga yan siya na pinuputol every holiday season. Tapos pwede ka bumili niyan sa mga shops, ganun. Depende kung gaano kalaki, kung gaano sa size, kung ano yung size, mga ka-Gigi. So ganyan siya. Yan totoo yung kaya sobrang bango nung amoy nung pine trees. Kaya pag totoo yung Christmas tree sa bahay, nakaka-relax kasi ang bango niya, mga ka-Gigi. Yan. Kami, nung dito sa Finland, kami nila King, parati ang Christmas tree namin ay totoo. Bumibili kami ng totoong puno, yung pine tree talaga. Kasi, yun nga, mas maganda, alam niyo yun. Kaya lang, makalat siya, mga ka-Gigi, kasi syempre, na lalagas yung pinaka-leaves niya. Kaya, kailangan, vacuum ka ng vacuum araw-araw. Pero okay lang kasi nga, ang bango niya. Mabango siya sa bahay. So, yan, mga ka-Gigi, nandito na ako sa labahan. Ganyan yung labahan dito. Yan, dalawang washing machine. Yan. Paano siya, mga ka-Gigi? Heavy duty na washing machine. Yan. So, makikita nyo, 50 to 51 minutes or almost 1 hour. Ganon din dito. Yan. Tapos, ang maganda dito, meron silang dryer. Ilalagay mo dyan. Tapos, paglabas, mga ka-Gigi, tuyo na. Hindi mo na kailangan siyang, isampay. Kumbaga, heavy duty rin kasi yung dryer nila. So, tiklop na pagkalabas. Kaya maganda dito kasi meron silang common. Ito yung sinasabi ko sa inyo na common laundry area. Yan. Ganito yung itsura ng labahan nila dito. Tapos dito, mga ka-Gigi, magpapabook ka lang. Kunwari ganyan. Isusulat mo lang dito kung kunwari, yan, yung mga dates, ganyan. Tapos,
yun, kung isusulat mo yung unit number mo, kung apartment number, tapos kung, kunwari, 1 p.m. to 4 p.m., ganun, i-mark mo lang ganun, tapos yung apartment number mo, ganun, mga ka-Gigi, ganun yung, medyo old school dito, kasi yung iba, ang ginagawa nila, ang yung iba is, ano na lang, through application sa phone, dito, old school, kasi sinusulat pa, pero ganyan siya, mga ka-Gigi, ganyan. So, hindi ka na magsasayang ng kuryente, kasi meron ng libreng laba. Pero syempre, kailangan mo nga bumili nung sabon, sarili mong sabon, tsaka fabric softener. Yan mga ka-Gigi. Ganyan yung itsura dito. Hi mga ka-Gigi, yan. Ngayon naman, samahan niyo ako dahil titignan natin. Simula na nakalipat ako dito sa apartment, hindi dito sa apartment ko, kasi syempre naghiwalay na nga kami ni King ng apartment, diba? So simula na nakalipat ako dito nung November, hindi ko pa natitignan kung ano yung mga nasa baba. Yung Varasto or storage area, hindi ko alam kung nasan yung storage area ko. Tapos nasan yung mga club room, kasi may club room, pwede mong gamitin yun, magpapabuka lang. Tapos may sauna, hindi ko lang alam kung same ng susi yun mga ka-Gigi. So, nandito na tayo. Ay, hindi. Dapat pala. Sige, dito na tayo magdaan. So, pwede mo siyang buksan, ganyan. Tapos, bubukas lahat nung ilaw. Hindi siya automatic, mga ka-Gigi. Pero yung main entrance, dyan yun. Exit, entrance. Tapos, dito tayo sa baba. So, samahan niyo ko. Para naman meron akong kasama, mga ka-Gigi. Ito pala, ano siya? Ba't walang ilaw dito? Yan. So, ito, bike storage, mga ka-Gigi. Kung meron kang bike, yan, pwede mo siya ditong ilagay. Yan, basta meron lock. Yan, mga ka-Gigi. So, ito yung, ito yung bike storage. Yan, pwede ka maglagay ng bike dyan. Tapos, meron ring exit dito, mga ka-Gigi. Yan, ngayon ko lang to nakita actually dahil nga hindi ako nakakababa dito. First time ko lang bumaba at syempre kasama ko kayo. So, dito, ito mga ka-Gigi nakalagay, Cuivaos Hone. Yan, kung makikita nyo, Cuivaos Hone. Ibig sabihin yan, drying room. Mga ka-Gigi, meron silang drying room. So, yung susi natin, ito, tignan natin kung anong itsura ng... Ay! Hala. Hala, iba susi dito. Hala, mga ka-Gigi, outsider tayo. Hindi yun yung susi. Ito, Kerhohuane. Or, ito yung sinasabi ko sa inyong club room. Pwede kayo mag-party, ganon. Tignan natin kung... Ay, iba rin ang susi. Siguro yung susi na isa yung bigay sa akin. Pero hindi ko na alam kung nasan yun. Hala mga ka-Gigi. Hala. Ito naman yung Talon Varasto or ito yung sinasabi ko sa inyo, storage area. So, tingnan natin kung... Hala mga ka-Gigi, grabe. Napahiya ako sa inyo. Ayaw din bumukas. Ba't ganun? Hala, mali yung susi na dinala ko ata. So mga ka-Gigi, for today's video, medyo napahiya ako na unti doon. Hindi natin ay bumukas gamit yung susi. Usually, yung susi sa mga club room, sa mga Varasto or sa storage, isang susi lang. Ewan ko bakit hindi ko magkano yung susi ko. Ano ba yan? Pero naalala ko mga ka-Gigi, yung bigay sa aking susi, nung kinuha ko yung susi dito sa bagong apartment, ano siya, 3. So, 2 yung pinaka-main susi, tapos siguro yung isa, yun yung para sa mga dito. Iwan ko, grabe. Nagkamali tayo mga ka-Gigi. Pasensya na kayo mga ka-Gigi at tayo ay medyo napahiya for today's video. Pero wag kayong mag-alala dahil tayo ay babalik para makita kung ano man ang meron dito sa mga club room na to, sa area na to mga ka-Gigi, dahil nga hindi ko pa rin nakikita. Para mga ka-Gigi, tingnan nyo, meron kaming paganyan dito sa building. May pahalaman kami dyan. Tapos, ganyan yung pinaka-itsura niya mga ka-Gigi. Oh. Ganyan, pwede ka mag-stairs. Tapos, ito na yung pinaka-main entrance. Or
at saka exit. Yan. So, eto meron rin kami ditong pahalaman, ganun. O, diba? Sa inyo. O, syempre, lalabas na tayo mga ka-Gigi. Yan. Eto na ang realidad ng buhay dito sa Finland ay sobrang lamig. Snow. Snow tayo. Yan. Isang magandang umaga sa inyong lahat mga ka-Gigi. Hindi ko na natapos-tapos itong vlog natin. Hindi ko alam, nahihirapan ako. Sa totoo lang, nahihirapan ako mga ka-Gigi magbuo ng vlog. Kaya kung mapapansin nyo, wala tayong upload for 5 days na ata or 6 days. Sobrang, alam nyo yun, sobrang hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ang hirap mga ka-Gigi kasi wala nga masyadong ganap dito ngayon sa Finland dahil winter. Kaya hindi ko alam kung saan ko kayo dadalhin, kung saan tayo pupunta. Kaya kung mapapanood niyo yung unang part ng vlog, sabi ko tulungan niyo ako. Mag-comment kayo mga ka-Gigi sa comment section kung ano yung gusto niyo makita dito sa Finland at kung ano pa yung mga gusto niyo malaman. At susubukan ko yun, gagawin ko yung best ko para maipakita sa inyo kung gaano kaganda itong bansang to. At hindi lang sa bansa, kung interesado rin kayo sa buhay ko. So, pwede rin yun mga ka-Gigi. So, ngayon, ito na nga, dumating na ang hindi ko inaasahan na ngayon darating. Ito mga ka-Gigi, ito yung letter. Yan, so, i-blur ko na lang siya mga ka-Gigi. Yan, so, ano nga ba itong letter na to? Napaka-importante nitong letter na to dahil ito yung galing sa Finnish court. Yan, sa korte, sulat galing korte dito sa Finland. At ito na yung namin, divorce letter na nagpapatunay na nag-file kami ng divorce. Nag-file ako ng divorce. Sa mga hindi nakakaalam, kung hindi nyo pa napapanood yung unang-unang vlog, yung pagbabalik ko, wala nang Hazel and King. Merong mga naniniwala, meron ring hindi mga naniniwala. Sa mga hindi naniniwala, kayo nang bahala, pero ayun talaga yung nangyayari sa buhay namin dito. Yun yung realidad ng buhay dito. Ito na nga yun, mga ka-Gigi, ito na yung divorce application na nagpapatunay na natanggap na nila yung final ko na divorce. So yun mga ka-Gigi, ngayon naman, ang next na nito is sa mga hindi nakapanood ng mga previous vlogs, explain ko lang ulit. So yung divorce dito sa Finland, pag nag-file ka, ang mangyayari is meron kayong parang 6 months kung ma-workout nyo pa, kung mapag-iisipan nyo pa, marirealize nyo pa na kung talagang gusto nyo na maghiwalay o gusto nyo pa magbalikan, ganon, or gusto nyo pa ipagpatuloy yung family nyo, yun yung 6 months na yun mga ka-Gigi para makapag-isip-isip, para makapag-muni-muni, ganon. So, yun yung 6 months na parang trial period na hihintayin bago after 6 months, kung ano yung mapagdesisyonan ko, mapagdesisyonan ni Keng, mapagdesisyon namin dalawa, kung itutuloy pa namin yung divorce. So, mga June, mga ka-Gigi, doon kami mag-decide kung talagang magfa-file kami ng divorce. So, after 6 months, which is sa June yun, kung ano yung mapag-usapan namin, kailangan ulit mag-apply na yun na yung pinaka-final. Tas after nun, wala na, divorce na kayo. So, ganun dito sa Finland mga ka-Gigi, meron parang trial period kasi pwede kayo magpa-family counseling, pwede nyong gawin yung mga makakabuti para sa, alam nyo yun, kung masisave nyo pa yung relationship nyo. Ganun mga ka-Gigi. Hindi natin alam, hindi ako magsasalita ng tapos dahil hindi ko hawak kung ano yung mangyayari. Siya lang lahat nakakaalam, parati ko yung sinasabi. So, malay nyo mga ka-Gigi, hindi natin alam. Maraming mga nagdarasal para sa amin ni Keng. Maraming mga nalungkot, maraming umiyak, maraming na heartbroken dahil sa paghihiwalay namin. Ganon din naman ako mga ka-Gigi, pero meron lang mga rason kung bakit talagang kinailangan namin maghiwalay. Pero hindi ibig sabihin nun ay
hindi ko na siya mahal, hindi niya na ako mahal, hindi ganun mga ka-Gigi. Syempre, siya yung una kong asawa, siya yung una kong pinakasalan, gano'n rin siya sa akin. Kaya, at nagsama kami for 7 years, hindi lang yun, kilala ko na siya even since mga ka-Gigi, high school days pa namin. So, high school sweetheart ko si Keng, sa mga hindi nakakaalam. Yan yung love story namin. Pero yung mga solid ka-Gigi, alam nila yung love story namin. Nag-start kami nung high school kami, na hindi namin alam na tinadhana pala kami para sa isa't isa. Kami pala yung magkaka-family. Siya pala yung papakasalan ko after so many years. Hindi kami nagkita. Tapos yung nagkita kami, ayun na nga, nag-propose siya. Tapos nagpakasal kami. Tapos bumuo kami ng family. Tapos yun na nga, unfortunately, kinailangan namin maghiwalay. Pero ganun talaga ang buhay mga ka-Gigi. Kailangan natin maging matatag. Kailangan natin maging matibay sa mga hamon ng buhay. Yun yung natutunan ko, yung pinaka natutunan ko noong 2025 dahil sobrang daming nangyaring sa akin, sobrang masasamang nangyari, sobrang pinaka mabigat na pagsubok na nagdaanan ko sa buhay ko. Ayun nga yung mawala yung daddy ko, si Daddy Nelson. Tapos yung bago magtapos yung taon, yun, naghiwalay kami ni Keng. Pero this 2026, nilulook forward ko, mga ka-Gigi, maging positive at ang wish ko, maging maganda, maging mabuti, at masagana ang pasok ng 2026 sa atin. Let's claim it mga ka-Gigi. Yan, so manifesting daw yung tawag doon. Kaya manifest natin na yun yung mangyayari. Sa mga magtatanong, ano nga ba yung, kung alam na ba ni Keng na dumating na itong divorce letter galing sa court, hindi niya pa alam mga ka-Gigi, pero dadalhin ko sa kanya tong letter na to, at sabay naming babasahin at titingnan natin kung anong mararamdaman niya. Ako, kung tatanungin niyo ako mga ka-Gigi kung anong nararamdaman ko ngayon, ito na yon, parang nangyayari na talaga siya. Talagang hindi ko alam din kung ano yung mafe-feel ko. Pero again, sinasabi ko nga na hindi ko naman hawak, hindi ako magsasalita ng tapos kung ano man yung mapagdesisyonan namin after 6 months. Mga ka-Gigi, sana respetuhin nyo yun. Malay nyo, hindi natin alam kung mapagdesisyonan namin na ipagpatuloy as a family or talaga magkanya-kanya na kami ng buhay. Yan mga ka-Gigi, so hindi natin masasabi yun. Pero maraming salamat sa mga walang sawang nagdadasal para sa amin ni Keng. Hindi man kami nakakapagpasalamat ng personal sa inyo. Alam ko naman na mapapanood nyo itong vlog na to. Maraming salamat sa suporta. Walang hanggang pasasalamat mga ka-Gigi sa suporta nyo sa akin dito sa bagong yugto ng buhay ko. Yan. Ever since na nag-start ako mag-vlog, kasama ko kayo. Hanggang ngayon kasama ko kayo mga ka-Gigi. Ang dami na nangyari sa buhay ko. Ang dami na nangyari sa buhay namin. At talagang nakasubaybay kayo, andyan kayo, hindi nyo ako iniwan. Kaya sobrang thank you mga ka-Gigi. Sobrang mahal ko kayong lahat. Alam nyo yun at parati kong sinasabi yun at talagang ginagawa ko yung best ko para makapag-vlog, para meron kayong mapanood. Pero mga ka-Gigi, hindi talaga madali ngayon. Dahil nga, sinabi ko sa inyo na winter ngayon dito, so wala masyadong ganap, wala masyadong magagawa. Pero sabi ko nga sa inyo, marami kayo aabangan sa mga parating na buwan dahil marami tayong pasabog na gagawin. Yan. So, abangan nyo yun lahat mga ka-Gigi.